pagalingin. Amen. Pero ang totoong nagpapagaling ay ang ating Panginoon. Huwag tayong maiinip kung kailan natin matatanggap yung kagalingan na bibigay sa atin ng Diyos. Kasi ang Diyos ang nakakala kung kailan kagagalingin. Huwag mong lilimitahan. Huwag mong lilimitahan kung kailan kagaling. Kasi pagka nilimitahan mo yung kagalingan na inaantay mo, parang wala kang parang wala kang bilib. Diba? Kalooban ng Diyos ang masusunod, hindi yung kalooban mo. Di ba ganun? Kalooban ng Diyos. Kung kailan ka gagaling. Katulad ko nga ilang dekada na ako nagpapatingin kay brother Pero unti-unti, meron ka mararamdaman sa sarili mo na nakagalingan. Kaya naman ako, nagpapatuloy ako kasi naobserbahan ko sa sarili ko na gumagaling ako. Diba? Ito edad kong ito, 78 na ako, pero maganda pa ako malakad, diretso pa yung lakad ko. Diba? Malakas ka pa. Diba? Kaya yung pagpapagaling ng Diyos sa magitan ng therapy, ay huwag natin kong lilimitahan. Diba? Hayaan natin na ang Diyos ang kumilos. Hayaan natin na ang Diyos ang magpapagaling sa iyo. Antayin natin kung kailan tayo magagalingin ng Panginoon. Amen. At ulit ng mga kapatid, noong araw, matagal-tagal na rin yun, noong araw, nagpa-check up ako. Ang sabi sa akin, meron daw akong mga bato-bato, buhangin sa aking titin. Kaya ang sabi sa akin ng doktor, kailangan ko raw magpa-opera. Pagpapa-opera. Ano ginagawa ka po ng therapy ni brother? Sabi ko sa sarili. Kasi alam ko na kung ano ang magiging side effect noon pag nagpa-opera ka. Dialysis ka na. Pag na-opera, once na nagpa-opera ka na, 100% yan, i-dialysis ka na nila. Iyon ang kabigat Sakit din kasi yun, dialysis. Oo, kasi operasyon sakitnya mo, i-dialysis ka na yan. Kaya mabigat na ito, sabi ko ayoko. Kasi marami na akong mga nakikita, naririnig ng mga kapatid na pagkatapos silang paoperahan doon sa kanilang mga kidney o saan mga lugar sa katawan na dinadaan sa mga dialysis, mabigat, mahirap. Kaya sabi ko, hindi na. Sa loob-loob ko lang, pero hindi ko sinasabi sa doktor. Sa loob-loob ko lang, hindi na. May edad na. Saka may edad na rin ako, di ba? Kaya sabi ko, magpapatherapy na lang ako. Mahirap ang dialysis. Mahirap ang dialysis, ayoko na Hindi mo kakayanin. Oo. Nanghihina. Saka malaking gastos yan. Oo yun. Malaking gastos yan. Sakit sa bulsa, masakit sa Oo, katawan. sa bulsa Relaxation. yan. Kaya nung sinabi sa akin ng gano'n, kailangan ko magpapala, hindi na ako bumalik sa doktor. Kundi tapos, doon ako pumukos sa therapy. At dumaan yung maraming araw na nag-iinip ako. Ang panaginip ko ganito. Napanaginipan ko sa lugar na yun nandun si brother. Nandun ako. Merong isang babae at meron din isang lalaki. Tapos doon sa kalayuan, nandun si brother, alam ko si Lord ang kausap niya eh. Tapos ako naman, may babae na kumakausap sa akin. Tapos, Mama Mary yun, sakyan si Mama Mary yun. Tapos, sabi sa akin, anak, magaling ka na. Alam mo, pagising ko gano'n? Napag-isipan ko kung ano yung message sa akin ni Mama Mary sa panaginip ko. Magaling na ako. Ang tinutukoy sa akin ni Mama Mary ay yung sa kidney ko na may bato-bato doon, na may mga stone na maliit daw. Ayun. Naniwala ako doon. Nanatid ako. Napagagalingin ako. Ni Amang Yahweh. Alam niyo mga kapatid, ito yung sinabi ni Mama Mary na ako'y magaling na. At pinagaling na ako ng Panginoon. Napinto ako naman. At pagkatapos doon,
medical mission dito sa San Bartolome. Yung medical mission yan na ultrasound. Nagpa-ultrasound ako. Clear yung aking kidney. Palapakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Clear na clear yung aking kidney. Kaya nakin po ako. Salamat sa Panginoon dahil ako'y kanyang pinagaling. Wala akong ininom na gamot. Therapy lang. Patuloy na tinitherapy ako ni brother. At praise the Lord, nakamit ko ang pagliligtas ng ating Panginoon, Amang Yahweh. Amen! Praise the Lord! Pagpakan natin ng malakas sa Amang Yahweh. Amen! Kaya yun, sinabi ko kay brother. At wala na si brother. Kaya salamat sa Panginoon. Sa makita ng therapy ni brother, ako ay gumaling. Iniligtas ako ng Panginoon sa operasyon, sa gastos, sa dialysis, at marami pang bagay. Iniligtas ako doon ng ating Panginoon dahil ako'y nanalig at nanampalataya doon sa mensahe ni Mama Mary sa akin. Amen! Palapakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Kaya't kayong lahat ay nararapat mayroong pagpapahalaga sa mga banal na bagay at mabubuting bagay na nagmumula sa Diyos. Kaya ito ay malaki ang kaitutulong sa inyong mga pananalig at pananampalataya sa Kanya magpakailanman. Salamat at Sister Tess. Amen. Anong sabi ng Panginoon? Pahalagaan daw natin yung mga maliliit na bagay na banal. Amen. Ginagawa pa natin yun? Ginagawa pa natin? Palapakan po natin ng malakas sa ating Panginoon. Tayo ba'y punong-puno na ng pag-asa? Punong-puno na tayo ng pananampalataya. Ngayon pa na tayo pinagpapala ng Panginoon? Tatalikod ka pa? Kapatid, huwag ka nang tumalikod. Kasi pagka tumalikod ka sa Diyos, sinang kaharap mo? Demonyo. Amen. Demonyo ang kaharap mo pag tumalikod ka sa Diyos. Di ba? Ano kaya mga kapatid, kagubilit ko lamang po na narito na tayo sa Diyos, narito na tayo sa Panginoon, ang ating Panginoon na siya nagbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay. Siya ang Diyos na nagpapala sa atin. Kaya manatili tayo sa Diyos, na kanyang pag-ibig, manatili tayong nananalig at nananampalataya sa Diyos, at manatili tayong tapat hanggang wakas. Amen? Palapakan po natin na malakas ang ating Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang manatili